Region 1. Region 1. This is BBS. Bico Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:04. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga ko po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa Lado Nasyonal, apat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na ibabaw liwalaon kan na Kamara de Representantes. Public consultation para sa anti-political dynasty bill, mainit na pinag-resibido man sa party kan Cavite. Liderato kan Senado nakaresibi na nin kopyada sa resolusyon na nagahagad na digdi paraon and give up KIG remark ni Marcolita. Sa satuya pa nga pamayukan mga barata sa Lado Nasyonal, investigasyon sa subuot day pagdeklara ni Marcolita sa nagkapirang election donors sa SAIA sa susi. Ini ana natapos na kanda Commission de Election o COMELEC. Mayu pa kan mga barata sa Lado Nasyonal, NUPL President Cortes inapod na kubardi anday pagatubang ni Digong sa iya mismong confirmation of charges hearing. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ana mga detalyes at yan po pagkatapos lang nin pagirumdum. BBS Basta Bareta. Sigurado. Mga tugang liwat marhay na aga, ako si Junel Cuba. Sa detalyes kan mga barata sa Lado Nasyonal, pinag-aalat ngunyan ka Department of Justice ang sarong resolusyon da kada halangkaw na korte o kan Korte Suprema mapadapit man sa petisyon da may pagkaarama sa kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte antis aksjonanda an arrest warrant gikan sa International Criminal Court kun ing kaso man da ini aminado kaya anda nasambit na nga grupo sigun kay Abogado Pulo Martinez, tagapagtaram kan nasambit ng opisina na hahalaton lang ini antis na maggibumanin aksyon asin mga lakdang. Aminado ini na siya ang kadakol dapat ikonsidera arog kan kung ano ang nakapalaman sa ley. Kaya binanggit ang Republic Act No. 9851 ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, genocide asin other crimes against humanity. Sa irarong kaya kanasambit ng lay partikular na ang Section 17 sinasabing pwedeng isuko o extradite kada autoridad ang mga suspect o kaso na akusado sa International Court. Alagad nakabugtak man ini ko na ang International Tribunal nagsagibo kan investigasyon kanasambit ng krimen. Sering mada pwedeng panindugan ada Justice Department na halaton asin iluluwas na desisyon kanda interpretasyon kan Korte Suprema sa parte mismo kanda konstitusyon. Magigirumduman nagsampa nin petition for certiorari asin mada probation ang kampo kan mga Duterte tanganing kwestiyonon ang legalidad sa pagdakop o pag-aresto asin pagpapadara sa dating presidente duman sa nasyon kan Netherlands. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa Lado Nasyonal, naglangkaw ang Farmgate price kanda paroy kanda Enero 2026 basado man sa report kan Philippine Statistic Authority o PSA. Nagluluwas sa monitoring kanda nasambit na ngayon siya na uminabot sa 20.10 centavos ang kada kilo kanda presyo kan paroy sa nakalis na bulan. Ini ada sinasabing luminangkaw nin 2 peso may halangkaw kumpara sa 18 pesos
1 centavos sa presyohan na nagtalikod na bulan kan Disyembre. Sering paman, maski ngani mas hababa paman ang nasambit ng presyo kumparaman sa farm gate price kan Enero 2025. Digdi subuot naglangkaw ang presyo kan regular milled rice kan inot na parte kan bulan kan Pebrero kumpara kan bulan kan Enero. Sa iba pa nga detalles kan mga barata sa lado nasyonal, pinagapatanidan kan Department of Agriculture DE Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang investigasyon sa subot irregularidad sa procurement, distribution kan farm inputs kan mga makinarya sa irarom kanasambit na nga insya. Inot kayang nagsagibon na pag-iimbestigar ang nasambit na nga insya kan inot na parte kan na 2026 asin na mayong nahiling subuot na irregularidad. Siring man liwat na nagreklamo ang nagkapirang mga grupo kan ng mga paraumama padapit sa subuot anomalya. Kaya ipinagsugo ni Secretary Laurel Jr. na liwat na magsagibonin na pag-iimbestigar sa irarom ka na pag-iimbestigar na iniya. Ipinagpipirit ka na sekretaryo na kaipuan na masiguro ana pundo kana sambit ng programa na gastos sa tama asin na marhay kung igwaman subuot ni na kasalan urog na ko na nagiboy ni kan mga opisyal kan Departamento kan Agrikultura dapat lang subuot na maitama sigun man sa pahayag kan sekretaryo. Sa iba pa nga detalles kan mga barata sa lado nasyonal, nagkaigwanin na pagbuelta si mamamayang Liberal ML Party List Representative Laila de Lima sa kampo kan dating presidente na si Rodrigo Duterte. Iyan kasupay kan na pagsusumiter kan na mga ini kan pinagapod na Weber mapadapit man sa pagpartisipar kan dating presidente na nakatalaan na confirmation of charges hearing sa iyang kaso crimes against humanity. Sabi ni Congresswoman de Lima, Ana Weber sarong deklarasyon kana sa iyang ipinagpadara asin na patunay na siya ana marayan pag-iisip kontra sa mga claims kana sa iyang kampo na naglalala na ana pagkaulianon kan gurang na Duterte. Iniya ang kabaliktaran na subuot sa ipinagpipirit kan depensa panel na daipit para man magatubang sa pagdangog kan dating presidente na nasambit ng pahayag kontra sa claims kan lead legal counsel na si Nicolas Kaupman na daina kaya kan dating presidente na magtaunin instruction para man sa iyang depensa. Ipinagpayag ni Congresswoman de Lima ang pagperma kan dating presidente sa nasambit ng kasuratan patunay subuot na naiintindihan kani ang laman asin man implikasyon na kana sinambit na nga surat nanindugan man si Dilima na ana ipinasa nga surat ana nagsiservis naman bilang propaganda kan defense panel asin ipinagpapailing kani ang sarong defiant Duterte na saro sa mga panginot na ipinagmamayabangkan sa iyang kampo. Apwera kaya nag-apilaman sa emosyon kana sa iyang mga supporters sa paagi kan sa iyang pahayag na digdi ako na niya nga magagadan siya sa laog kan na kulungan. Basado pa man kay Dilima saro ini nga legal strategy ninulita siguradong mayong maraya na maibubunga pagabot man ni Duterte sa mga ICC judges. Ninulita digdi bistado ang dating presidente na biglang naanggot sa partibismo kan mga lugar na posibleng daisubot makontrol and nasambit ng emosyon kani kan mga abogado sigun paman Kidilima. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, sa iba pa nga detalles kan mga barata sa lado nasyonal, nagtutubod man si Manila 3rd District Congressman Joel Chua na daiya makakapiktar sa paghiro kan impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang ginibo kaning pag-anunsyo kan sudma na madalagan ining presidente sa Pilipinas sa masudod na perilyanda. Basado man sa congressman ini and mismo nga trabaho kanda kongresista asin man kanda kongreso
na trataron ang reklamo laban man sa isay man na impeachable official basado sa ipinagtalaan kan konstitusyon. Nag-anunsyo man o dai ang dating presidente kinakaipuan subot kan kamara ang pagdidibatihan asin desisyonan ang reklamo laban man sa vice presidente asin ang desisyon na kada kongresista ada dapat ibabasi mada subot sa gabat kan na ipipresentar na mga ebidensya daima na degdi na andal si Chua sa posibleng sasabiyon kan kampo kanda vice presidente na pamumulitika an impeachment complaint urog na kun dagos ining mayro sa laog kan Senado bilang iyo an impeachment court. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pakitang unyad sa Lado Nasyonal, si Mayor Vico Soto nagsampa nin reklamo sa Comelec laban man kay Sara Diskaya, personal na nagasungko kasudma si Pasig City Mayor Vico Soto sa Comelec Political Finance and Affairs Department tangani magsampa nin reklamong eleksyon overspeeding asin man perjury laban man sa kontratistang si Sara Diskaya na nagdalagan man bilang alkalde kanda nasambit ng syudad. Sigun Kisoto, nagbalga si Diskaya sa mga regulasyones kan Commission de Eleksyon manungod man sa tamang paggamit kan campaign funds. Binanggit kan na alkalde na may mga daiya tugmang impormasyon sa mga dokumentong ipinagsumiter kan sa iyang kalaban. Inuli kan subot magsampa siya sa kasong perjury. Magigirumduman si Diskaya ang Chief Financial Officer kan St. Gerald Construction General Contractor and Development Corporation asin daging sentro kan kontrobersiya kan nakalis na perilian o eleksyon duman sa syudad kan Pasig. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa Lado Nasyonal na obserbarada kanda sudma aldaw kan Webes, Pebrero 19 anda pagputok kan bulkan kan laon kasudmang pagkahapon sigun kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX basado sa record kan seismos record nagpuon ang pagputok kan bulkan na pasado alas 4:38 nin pagkahapon asin naghaluy ni naabot sa 2 minuto basado sa PBOX nagbuka ang bulkan ni may buga na asu asin uminabot sa 200 o 2,000 metros ang langkaw gikan sa bunganga kani antis ining pinagduros pasiring sa timog kanluran na i-record man ang pagdalihig kan na pyroclastic density current sa PDCS o uson pababa sa parte mismo kan itaas na dalisdis kan bulkan sa laugman kan sarong kilometro gikan man sa summit crater na nagdadanay na naka-alerto sa alert level 2 ang kan laon volcano na nangangahulugan may padagos na pag-aalboroto. Maigpit man ay pinagpapangalad ang paglaog sa 4 na kilometro na radius and permanent danger zone PDC. Ninhuli man kan bagta o banta kan bigla na pagsabog pag-uran ning abo asin man pagdalihig kan peligrosong volcanic materials. Pinagtawan ni abiso ang mga residentes sa palibot kan bulkan na magdanay na alerto asin sundo na ang mga abiso kan mga autoridad. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa Lado Nasyonal, inapod ni National Union of People's Lawyer NUPL President Efraim Cortiz bilang talsut asin day pagatubang ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa iyang kumpirmasyon of charges hearing na nakatalaan sa maabot na pitsa 23 kan Pebrero. Sinabi kan pamayukan People's Lawyer NUPL na kubardi, takot, sidigong kung babalikan ang naging mismo nga surat kan dating presidente sa International Criminal Court ICC nakapalamandigdi na dai subot niya gustong magpartisipar sa sarong legal proceedings na sa iyaman na kung sa ina digdi
na tatawan ni na atensyon asin na digdi daina niya na aramada sa laog ka na nagkapirang minuto kasabay ka na pagayag ka na pagresibi na niya kan katotohanan na magagadan na da siya sa laog kan kulungan. Basado man kay Abogado Cortez, daiman maikukonsidera na act of defiance at daipag-partisipar kan dating presidente kundi sarong katalsutan na kubardi binalikan man kanda Batikanong abogado at pagkakaaristo kay Duterte sagkod ng dagos ining madara duman sa party mismo kanda Netherlands. Anasambit ng pangyayari ang nagpaluwas nin tunay na katangian kan dating presidente kung sa inagluluwas na ana Rodrigo Duterte ang pinagpresenta sa ICC kan March 2025 asin sarong scared old man na iarog kan na hiling kan mga Pilipino kan siya pa ang presidente sa party kan nasyon kan Pilipinas. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, pinag-anunsyo kan Commission on Election COMELEC natapos na ng investigasyon sa subuot da ipagdeklara ni Senadora Rodante Marcolita kan nagkapirang mga election donors sa iyang Statement of Contribution and Expenditure o SOC para mada sa eleksyon kada Mayo 2025 o kan nakalis na taon. Sigun man kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, natapos na kada Political Finance and Affairs Department PIPAD ang pag-imbestigar asin preparado na ining magpaluwas kada sinambit ng resolusyon sa iyang counter affidavit. Ipinagpahig ni Marcolita na ang mga donasyon na itinao antes pa siya idiniklara bilang kandidato bunga naman kan desisyon kan Korte Suprema sa kasong Pinira versus COMELEC na nagsasabing pinagkukonsider lang na kandidato ang sarong aspirant sa inot na aldaw kan pinagsasabing campaign na period. Kanda Nobyembre 2025 nagpaluwas ang COMELEC kanda Shukos Order kasumpay sa subuot dai kumpletong pagdeklara kan donors asin sinasabing discrepancy sa pagultanan kan sa iyang susi asin Statement of Assets and Liabilities and Network o SALIN na inot nang pinag-ako kana senador na dai siya o na dai niya iniba ang nagkaparang mga kontribusyon na ninulita ini ang kaagadan kana anonymity kana nasambit na mga donors sa iyang susi nakapalaman na naggastos siya nin 139.9 million pesos sa kampanya mas halangkaw kan sa iyang idiniklara na net worth na igwanin 50 1.9 milyones asin na nag-record nin zero donation. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang barata sa lado nasyonal, kinumpirmar ni Commission on Appointment CE Chairman asin Senate President Vicente Soto Tercero na nakaresibi na asin na naresibi na kan sa iyang opisina ang kopyada kan resolusyon kan kalayaan na nagahagad parmada digdi paraod sa record kan Commission and Give Up Kalayaan Island Group, remark ni Senadora Rodante Marcolita. Subuot, iimbestigaran mo na niya anda nasambit na nga urulay aaramon ang tamang proseso na dapat sundon kasumpay ka nasambit ng kaagadan magigirumduman inagad ka na sanggunian bayan kan kalayaan sa CA na digdi paraon sa opisyal na record ang pahayag ni Marcolita na digdi nagtataunin swestyon na dapat ng digdi butasan kan Pilipinas ang KIJ. Pinagabutasan kan senador ang kontrobersyal na pahayag
sa pagdangog kan CA Committee on National Defense kan Pebrero 4 alagad ipinagpipirit kan senador na taken out of context an sa iyang mga naging pahayag. Igot na inahagad kan mga opisyal kan kalayaan na mayo maski sarong pulgada kan sa indang teritoryo an pwedeng isuko asin anuman na record naglalaman kani na sarong historical error na dapat itama basado sa resolusyon ang pangapudan i-give up ang KIG ang garo pagtataksil sa sakripisyo kan mga residentes sa pagdadanay asin mad pagmiminos sa mga kakusugan asin isog kan mga nakabugtak na paglaom asin Pag-asa Islands ang mga kataid na mga lugar sigun pamad sa nasambit ng konseho. Sa iba pang detalyes kan mga barata pa sa lado nasyonal, naniniwala asin nagtutubod si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na langkaw ang tsansa kan anti-political dynasty bill na mailusot sa presenting kongreso kasabay ka nagpapadagos na konsultasyon asin isinasagibo kan Kamara de Representante sa manlain-lain na party kan nasyon kan sudma nasa Cebu ang nagkapira nga mga kongresista para man sa panibagong konsultasyon. Basado kay de Lima, naging mainit ang pagresibikan publiko sa nasambit ng bagong prosopesto matapos ang mga nainot ng mga konsultasyon araw kan isinagibo naman sa party kan Cavite. Apwer pa kayanda subuot sa sadiring konsultasyon na isinagibo kan na Senado para mada sa kaparihong bill. Gusto kan mga legislador na maaraman ang opinyon kan publiko asin kan sa indang sabuot para mandagos na makapagpasar nin prosopistong lay maski na nga ni antis bago kan pagdangog na haloy naman na dapat na ipasar sa parte kan nasyon kan Pilipinas. Apat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte daima na pinaggigilid ni mamamayang Liberal Party List Congresswoman Laila de Lima ang posibilidad na gusto kan kampo ni Vice President Sara Duterte na magserbing patanid sa mga legislador kan Kamara de Representantes an sa iyang amay na deklarasyon para magdalaga bilang presidente sa 2028. Basado kay de Lima, pwedeng gustong sabihon kan vice presidente sa mga legislador o mga congressman na magluway-luway sa indang desisyon mapadapit man sa impeachment complaint na nakasampa laban sa iya maski nga ni posibleng siya ang masunod na presidente. Dai subuot maiiwasan ang posibilidad na isipon kan mga legislador na baka digdi padipisilan sinda kung dagos na naging presidente kan nasyon si BP Sara Duterte. Sering man nagtutubod si Congressman o Congresswoman de Lima na digdi maninindugan pa man giraray ang mas na majority kan mga sinasabing mga legislador, congresswoman, lalo na kung digdi pag-uurulayan na ang impeachment complaint laban man kay Vice President Sara Duterte. Katwiran pa man kan mambabatas dahil basta-basta may impluensya ang mga miyembro kan Kamara ninhuli lang kanda deklarasyon kanda Vice Presidente na si Sara Duterte na magdalagan bilang presidente sa maabot na eleksyon. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal o lado nasyonal, dahil subot dapat igilid ang posibilidad na gabus na mga kababaihan ang magraralaban-laban sa 2028 presidential and local election. Sigun yan kay dating Budget Secretary and Liberal Party member
Florencio Abad. Ini kasunod naman kan pagdeklara ni Vice President Sara Duterte na madalagan ining presidente sa nagdadangadang na perlian. Basado kay Abad, dayara yung an posibilidad na magdesisyon na magkandidato si Vice President Sara asin Senador Amy Marcos para sa masunod na perlian. Pwede man subot na liwat na magdalagan sa pagka-presidente si Vice President asin ngunyan Naga City Mayor Lena Robredo asin posibleng pilion na tandem si Senador Risa Hontiveros bilang sa iyang Vice President. Basado sa sekretaryo, nagdadanay asin ang desisyon kan dating Vice President na makakuha kan national position alagad kadakol subot ada pwedeng mangyari sa laog nin 2 taon. Kung daiman ini mangyayari, pwede man maging standard bearer para sa opposition si Senadora Hontiveros. Orog na nagibo na subuot kan Senadora na ipailing an sa iyang kakayahan sa parte mismo kan Senado. Basado kay Abad, may kakayahan ang Senadora na magpadalagan kan nasyon asin sa parte kan presidential asin vice presidential position. Enot na pinagpahig ni Presidential Sister Senador Amy Marcos na preparado siyang maging forever running mate ni Vice President Sara Duterte kasunod naman kan deklarasyon kay ni kanda Pebrero 18. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pagitangunyad sa Ladua National. Sa iba pang detalyes kan barata pinaglinaw ngunyan kan International Criminal Court ICC na ang desisyon paman giraray kan mga judges ninda kung tutugutan ang kaagadan ni dating presidente Rodrigo Duterte na dai magpartisipar sa personal na confirmation of charges sa hearing sa masunod na simana. Basado sa ICC, nasaro lang ining kaagadan gikan sa defense asin mga ICC judges iyo lang ang madesisyon kung tutugutan o dai. Reaksyon ini kan ICC sa gidibong pagsurat ni Digong na nag-waive ini kan sa iyang karapatan para mag-atubang sa pagdangog gikan sa maabot na Pebrero 23 sagud na nga pizza 27. Kinasuhan kan ICC prosecutor ang dating presidente nin 49 insidente nin murder, attempted murder, mantang ipinasunod kani ang anti-drug operation sa parte mismo kan Pilipinas kan siya iyo pa ang nagtutukaw bilang presidente kan Republika kan Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, nakatala na mag-ilingan sinda President Ferdinand Marcos Jr. asin dating Vice President nangunyan Naga City Mayor Lena Robredo. Basado yan sa Communication Undersecretary Claire Castro. BBC Town kaya na kanda Presidente Bongbong Marcos ang anti-flood operation sa Sagup Creek sa Naga City sa aldaw kan Sabado o sa aga Pebrero 21. Dagdag pa ni Castro na dobling kayod ang Department of Public Works and Highways o DPWH para digdi matauanin atensyon ang pagba sa laog kan siyudad Canaga Siring Mad sa parehas na proyekto duman sa Cebu asin Banda Bacolod. Pinagsayuman man ni Castro na may bahid nin politika ang pagbisita kan presidente digdi sa laog kan siyudad Canaga. Dai masabi ni Castro kung ano ang pwedeng pag-urulayan kan duwang opisyal sa pag-ultanan ninda President Bongbong Marcos asin mad ni dating Vice President asin ngunyan Mayor kan siyudad Canaga Lene Robredo. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, kinumpirmara ni dating presidential spokesperson Abogado Harry Roque na naghaga din sa International Criminal Police Organization o Interpol na daisya isa irarom sa red notice. Basado man kay Roque na igwapa kaya ining nakabinbin na mga asylum application. Dagdag pa kani na niresibina kan Interpol ang pagkontra kani sa request
kan gobyerno kan Pilipinas na ipasa irarom ini sa red notice. Nagsumiti ini nin mga dokumento mapadapit man sa pag-apply kanikan na asylum. Magigirumduman na yaon naman sa Netherlands si Rocky matapos nadigdi ibali ada sa iya nga pangaran na kung sa ina ni-raid na Philippine Offshore Gaming Operation da Pugo duman sa parte kanda Pampanga. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pa sa lado o mga bareta sa luwas ka nasyon sa kinabanin Karawat asin banda bareta lokal pakatapos lang po nin pagirumdum. BBS Basta Bareta, sigurado. Ato kang unyan sa detalyes kita kanda sa tuyang mga barata sa Lado Nacional Regional Seminar on Roles on Administrative Cases and Civil Service pinaggibo dyan sa Banwan kan Pili Camarines matrayumpo na pagpartisipar kanda lokal na gobyerno kan Pili sa Regional Seminar on Roles on Administrative Cases and Civil Service RACS na isinaggibo kan Civil Service Commission da kasudma o beto kada sambit ng seminar na mas pang mapararo mapaiwas ang kaaraman kan mga empleyado kada sinambit ng banwaan asin mga opisyalis mapadapit man sa maray na proseso asin pagkaput kan mga tamang administrative cases pagpapatibay kanda mga disiplina asin pagsulong kan integridad sa serbisyo publiko partikular na dyan sa banwaan kanda Pili Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa Lado Nacional, sinagibong active surveillance asin laboratory testing negatibo para man sa African Swine Fever ASF. Nangyari iyan sa parte kan Banwan kan Goa Camarines Sur kung sa ina nagasagibo ni examination ada mga tawan kana namaspid o kada namis mapadapit mada sa mga uriga na yaon dyan sa parte mismo kada banwaan kan Goa Camarines Sur partikular na sa nagkapirang mga barangay kung sa ina ini pinagpaisa rarom sa investigasyon kabali digdi na Abukayan, Buyo, Katagbakan, Halawi, Gagugo na Hiwakloy, Matakla, Payatan, Tagungtong, Dindigo na asinman ang barangay kanda Taytay. Patunay subot ini na padagos ang paglapigot ngunyan kana namis asinman kana mga hog racers sa pagpapasunod kan maigpit na biosecurity measures tangani man na digdi magdanay na ligtas asin ASF free anasambit ng banwaan kan Goa Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata, nasa linya si Buyet Paderes. Buyet Kamin. Sarong 36 anyos na lalaking may alias na Ador, sarong construction worker, asin taga-Bumbon Camarines Sur, naaristahan kan pulis dyan sa Banwaan kan Kalabanga Camarines Sur pagkatapos na salisihon kailan cellphone kan sarong lalaking nagkakawat basketball. Sigun sa report, ang biktima nagkakawat ng basketball asin iwinalat ka ng cellphone sa tukawan. Mantang ang suspect nagpamalo man na paradalan alagan bako palang basketball ang pigdadalan kayo ni imbis nakatutok ang mga matakay sinambit ng gamit na nagkakantalan 13,000 pesos. Asin pasimple ka ining kinuha ang cellphone. Alagan ini dahil nag-aaram na igwa palang pulis sa iyang likodan. Kaya tulos ining pinusasan ang suspect kaya niya nakakulong sa Kalabanga Municipal Police Station. Para sa BBS News, Boy Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, duman man giraray sa Banwan kan Kalabanga Camarines Sur, dakop ang sarong illegal na nagtutulak kan droga sa ipadagibong drug bypass operation kan mga miyembros kan autoridad alas 7 nin pagkabanggi sa sinambit ng lugar nagsagibo nin drug bypass operation
ang mga miyembros kada Philippine National Police Municipal Drug Enforcement Unit. Pinagbisto na si alias Vince, 47 anyos, soltero, trabador. Nadakop siya mantang nagpapabakal kan pinagtutubudan siya sa kantidad na 500 pesos. Na-recover sa iyang posisyon, iyo ang saro pang sachet ni na Shabu na pinagtutubudan na ini nabakal asin na nakuakan na mga autoridad sa iyang posisyon. Digdi matubang ning kasong pagbalga sa Republic Act 9165 anasambit ng sospetsado. Isinagibo ang operasyon kan grupo kan MDEU sa koordinasyon kan Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office No. 5 sa presente kulungan ang kinabagsakan kan nasambit ng sospetsado. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal o lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal na katalaan na gibon ngunyan ang pagtao need educational assistance sa payout para sa mga residentes, mga estudyante duman sa Banwaan kan Lupi, Camarines Sur. Ang lokal na gobyerno kan Banwaan kan Lupi igwanin na obligasyon asin igwanin na pig taong pundo para man sa 2025 sa natatadang 927,000 pesos dapat parehas asin gulping estudyante makinabang kaya igwasinda ng 309 na mga benepisyaryo na makakaresibing 3,000 pesos na ayuda bilang educational assistance. Itatao iyada ngunya na aldaw Biyernes enot na bats ini igwapang masunod na educational assistance na i-charge sa 2026 na pundo kan na lokal na gobyerno kanda Banwaan kan Lupi, Camarines Sur. Maanunsyo sinda kan ikaduwa nga batch sa mga estudyante na nakalista digdi kinakaipuan magdaralang nin sarong photocopy asin student ID sidula. Kundi makakabot ang estudyante, pwedeng mag-claim ang sindang mga magurang o mga parent guardian magdaralang nin authorization letters asin photocopy kan student ID sering mandag kanda ID kana nasambit ng magurang na iyuan makuakan educational assistance na itataungon niya na aldaw kanda LGU duman sa Banwaan kan Lupi, Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nasa linya si Daryl Banyas. Daryl Kamin. Matriyom po na ipiglan sa kan munisipalidad kan Bula, Camarines Sur an inay mahalaga initiative kan o duman sa kasugad covered court na pigatindiran ini kana sa 145 bados gikan sa 21 barangay mawat kan programa na magtaunin komprehensibong suporta sa mga ina asin na higot na mabantayan ang sa indang inot na sangribong aldaw kan pagiging magurang tangarig maasigurar ang tamang pag-ataman asin nutrisyon kan mag-ina. Kabali sa mga aktibidad ang prenatal counseling, HIV screening, nutrition guidance, digital pregnancy tracking, asin sarong mini pageant bilang pagmidbid, asin selebrasyon sa mga partisipantes na ipautuban inisyatiba sa pagtabangan kan Departamento sa Salud, Camarines Sur Provincial Office, Local Government Unit kan Bula, Kasugad Barangay Council, kay Bahanman, an ICI Television Pinoy pa rin, asin an Bangon Bicol sa Montreal, Quebec, Canada. Tinawandoon kan mga opisyal, ang importanteng papel kan mga barangay health workers, mga nurse, midwife, asin an human resources for health na ipigpadarakan DOH Bicol bilang mga frontliner sa pagtaunin di kalidad na serbisyong pangsalud para sa mga bados. Sigon sa mga tagapag-organisar, ang mga programang arog kaini nakakatabang sa pagpakusog kan sistemang pangsalud asin pagtaunin bastanting karaman, diriman suporta sa mga ina para salbado asin man mga healthy na pagbabados kan sarong babae. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.
Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, bilang parte kan pinakusugasin pinahiwas na serbisyo sa parte kan salud kan gobyerno provinsyal kan Camarines Sur na pinagtutulod kan pamilya Villapuerte na pinapanginutan ni Gobernador Elry Villapuerte, Congressman Luigi Villapuerte asin man ni Congressman Migs Villapuerte nagsagibo and medical mission sa mga barangay sa paagiman kan pagduol ni na pagkakataon sa mga kapus na mayo ning kapasidad na makapagkonsulta sa ospital. Libre asin di kalidad na serbisyo arog na lang kan ginibong konsultasyon medikal duman sa banwaan kan Pamplona, Camarines Sur. Kadakol na mga senior citizen, mga solo parent asin banda, mga aki ang natawanin benepisyo sa pinagibong konsultasyon asin manda medical mission sa banwaan kan Pamplona, Camarines Sur. An mga ini libreng nakapagkonsulta kan sa mga mati asin manda natawanin na libreng mga bulong orog na itong mga senior citizen sarong bulan na libreng bulong na magagamit ninda para sa indang maintenance, nagtauman in vitamins asin iba pang klase nin serbisyo an naiduhol kan medical mission kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman kan pamilya Villapuerte na pinapamayuan ni Governor Elry Villapuerte kan probinsya kan Camarines Sur. Kasumpay kani nagpaabot nin dakulang pasasalamat ang mga benepisyaryo sa nasambit ng libreng konsultasyon asin man medical mission. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal kan nakalis na aldaw pinagtratar ang ICT Committee kanda duwa nga prosopistong liya na kung sa ina napapanahon iyo ang Cybercrime Prevention Act of 2012, Republic Act 10175, amendments kanda deepfake governance framework. Panaw na tanganing niya i-update ana nasambit ng lay asin na mailatag ang malinaw na balanse asin na makaustisya nga pagtratar laban man sa cybercrime asin malicious deepfakes. Importante nga matratar asin maipasar ang lay na ini asin magdudol nin bastanting proteksyon sa mga Pilipino. Si Congressman Migs Villapuerte saro sa mga nag-atender kan na nasambit ng ICT Committee na kung sa ina yan may mga pagsusulong na dapat imyendahan ang Cybercrime Prevention Act of 2012 asin man ang deepfake governance framework. Si Congressman Migs Villapuerte iyo ang saro sa mga utor kan na nasambit ng prosopwesto. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, padagos ang pagatod ni mga assistive device sa manlain-lain ng mga parte kan probinsya kan Camarines Sur kan pamilya Villapuerte na pinapamayuan ni Gobernador Elry Villapuerte, Congressman Luigi asin ni Congressman Migs Villapuerte. Degdi anda padagos na pagduhol asin dinudumananda iyo mismo anak mga lugar kada probinsya kan Camarines Sur sa Rinconada area para manda iatod an assistive device. Yaon dyan piga dumanan kani ada banwaan kan Baaw, syudad kan Iriga, di kalidad na mga wheelchair anda ipinagduhol sa mga padangat niya itong mga PWDs asin man mga senior citizen na kung sa inda digdi na didipisilan na sa paglakaw. Gusto kanda pamilya Villapuerte na digdi makahiro-hiro mada asin na maaaninag anda kapalibutan sa paagiman ka na normal na tabang kanda assistive device o mga wheelchair kaya digdi hinatudan ang mga PWs o PWDs na nasambit ng lugar ang arog kaning mga asistensya syertong matauning kagianan sa sainda asin mas magiging mahayahay na ada sa indang paghiro araal daw asin na pwede na sindang makapasyar sa mga luwas kan sa indang mga harong. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ay banan ang nagkapirang mga doktor asin mga nurses pinagasugo ni Gobernador Elry Villapuerte kanda probinsya kan Camarines Sur. Ang Provincial Health Office kanda probinsya kan Camarines Sur tanganing darahon ang healthcare
on Dagu Medical Mission duman sa barangay Kantaisan sa Sipukot, Camarines Sur. Si Governor El Villapuerte iyo mismo ang nagpadara sa nasambit ng mga doktor asin mga nurses tangani man natawanin libreng serbisyo sa salud o konsultasyon ang mga residente sa Taisan sa Banwan kan Sipukot, Camarines Sur. Gusto kaya ni Gobernador El Villapuerte, Congressman Luigi Villapuerte asin ni Congressman Migs Villapuerte na maging maray anda salud kan sa tuyang mga kababayan urog na ang mga senior citizen na daima dipisilan sa pagpapakonsulta darakan na problema ninda sa pinansyal. Libre ang medical consultation na pinagatud kan pamilya Villapuerte. Manlaylay na mga klase kan laboratory test asin pagdul nin mga bulong asin vitamina. Daima na mawawara ang pagdul nin bulanan na supply kan maintenance medicine para man sa mga senior citizen na naka-aprorbitsar kan sinambit ng libreng medical consultation asin darakan healthcare on the go medical mission na pinagdara duman sa party mismo kada banwaan kana Sipukot, Camarines Sur. Ana mga taga Sipukot ang nagpaabot ninda kulang pasasalamat sa party mismo and liderato kana mga Villapuerte digdi sa laog kana probinsya kan Camarines Sur ninhuli kan daing patud na pagtabang sa parte kan problema sa salud urog na kan mga medical mission na kung sain na araal daw nagduduman sa manlain-lain ng mga lugar sa laog kan na probinsya asin duman sa banwaan kan Sipukot, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, luwat na pinatunayan kan Minalabak Municipal Police Station ang sa indang aktibong kampanya laban man sa illegal na pagtutruso matapos na ma-recover ang 40 pidasong abandonadong coconut lumber sa Sonpor kan barangay kan Baliwag, Bio, Minalabak, Camarines Sur. Ang mga nasambit na mga kahoy na may ukol na 2 por 3 por 12 ana nagkakantidad ni naabuton sa 6,624 pesos nakuha sa isinagibong regular na anti-illegal logging patrol kan mga tawan kan Municipal Police Station kan Banwan kan Minalabak sa Pahagiman kan pamamayo ni Police Captain Beverly C. Monti and Chief of Police kan sinambit ng Banwan. Sabi kan Minalabak Municipal Police Station and trayumpo kan operasyon ini bunga naman kan mas pinakusog na pagbabantay asin padagos na pakikisumaro kan mga namamanwaan sa pagdanay kan karahayan asin pagtataunin importansya sa parte kan kalikasan. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, sinugo ni Philippine National Police PNP Police Chief General o si Milencio Nartatis Jr. ang patas na mayo ning kinikilingan na investigasyon kasumpay kan na pagkakabadil kana sarong suspect sa kasong murder dumada sa Del Gallego, Camarines Sur. Según kay Regional Director Nartatis digdi re-reviewon ang gabos na mga ebidensya kabali na ang sense documentation, forensic findings, testimonya kana mga testigos asin body-worn camera footage. Subuot bubusisiun nin maigpit tanganing digdi kung talagang sinunod kan mga pulis ang mga nagdadanay na mga protocol kasumpay kan paggamit kana sambit na nga puwersa. Basado sa inisyal na investigasyon, iatod kan mga pulis ang murder suspect asin sarong rape suspect. Pabalik na kuta na duman sa Cantanduanes kan Pebrero 6 matapos na madakupin duman sa syudad kan Pasay o Pasig. Nagpundo duman sa Rolando Andaya Highway tanganing maggamit kana si Ara asin pinagtugutan na magbaba asin tanggalon ang pusas ang duwang suspect inatake subot kana murder suspect ang sarong pulis asin inagaw ang badil kaniya asin day nakapagpaputok ni nulit mayong bala digdi nagkaigwanin harabulanda asin
reribayan ni naputok basado sa autopsy. Nagsapo ang suspect nin tama nin bala sa parte kanda sa iyang abaga sa iyang daghan o puso asin man sa payo. Nagsampa ning kasong homicide an agum kanduang aki kanda suspect laban sa apat na mga nag-responding mga miyembros kan pulis. Nasa presente nasa kustodiya, restrictive custody kan Camarines Sur Provincial Police Office. Mga tugang ngunyan sa detalyes kita kanda sa tuyang mga barata kita ngunyan sa lado sa luwas ka nasyon o barata sa internasyonal. Sa barata sa internasyonal dumada sa parte ka na South Korea sinintinsyahan bilang abang buhay na pagkakakulong ang 65 anyos na dating presidente kan South Korea na si Yoon Suk Yeol kanda sudma Pebrero 19 aldaw kan Webes ini matapos hatulan na guilty sa insurrection charges kasumpay kan sa iyang temporaryong martial law declaration na naghaloy ni na 6 na oras kan Disyembre 2024 sa pagbaba nin hatol kay Yoon na sa Seoul Central District Court ipinagpahig ni presiding judge Ji Gwin Yoon na malinaw na intensyon kan dating presidente sa iyang pagdeklara nin martial law na iparalisa ang National Assembly basado sa parte mismo kan huwes niraot subuot ni Yoon ang demokrasya kan South Korea asin kinakaipuan lang subuot ang magabat na padusa laban sa dating presidente ang pagdeploy kaini nin mga armadong mga soldados sa building kan parlamento ang pagdara sa sainda sa paagiman kan helicopter ang sarong gibong insurreksyon sa pagtatapos higot ang hatol asin digdiman nagpailing nin emosyon ang dating presidente kan South Korea mantang matinding pagkadismaya kaanggutan man ang namatian kan ribo-ribong taga-suporta ni Yoon nagtipon-tipon sa luwas kan korte. Nainot nang isinerbi ni Yoon ang taon nin pagkakakulong sa saro pang conviction may pagkasabot paman sa martial law order. Ang Defense Ministry ni Yoon na si Kim Yong-hyun han pinagatulan man in guilty may sentensyang 30 taon na pagkakakulong. Mantang duwa sa mga defendants anda inahatulan in guilty kabalisinda Kim Yong-gan pati naman anda pamayukan Defense Ministry Investigation Bureau asinda Yoon Seong-yung dating opisyal na Police Investigation Bureau. Sa tuyang barata ngunyad mga tugang barata kita ngunyad sa luwa o sa kinabanin Karawat day nag-obra si Pinay tennis star Alex Ila kada world number 4 Kuku Gaup sa quarterfinals kan Dubai Open Championship. Nako akan American tennis star ang kapangganan sa skor na 6-0 sa 6-2 para dagos ng tapuson ang kampanya kan Pilipina na si Ila sa nasambit ng torneo. Sa puon pa lang kan kawat dominado na kan American tennis star ang kawat kung sa inda digdi tinapos kani sa inot na set na mayo nin 30 minutos ang Dubai Tennis Championship iyo ang pang-anom na torneo ni Ila ngunya na taon. Mga tugang iyanan kat teripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyang nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel Cuba Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.
Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:10. Mga tugang maray na aga po sa Indo Kapos, ako po si Jonal Cuba. Sa headlines ka na mga barata sa lado nasyonal, nagpaluwas ni General Orders No. 50 and Police Regional Office No. 5 nakatalaan na termination kan duwang Provincial Director sa Bicol Region. Revised one-way traffic scheme sa parte mismo kan Nacobi Street asin Piña Francia Avenue ipapasunod sa maabot na aldaw kan Lunes. Sa satuya pa nga barata sa lado lokal, mga nagre-renta ni Nistol sa Bicol Central Station na matatapos na ang sa indang kontrata ngunya na bulan kan Pebrero. Sa satuya pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal, Gobernador Elre Villafuerte nagpahig na mas hababang halabang runway, mas hababa ang plite sa parte mismo kan eroplano. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, 3,5,286 pesos ang naitaong pundo para sa pagpapasunod kan Smart and Sustainable Communities Program sa laog kan siyudad kan Naga. Yan ang mga headlines kan mga barata, mga tugang unyan sa detalyes na gidakan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Nagpaluwas ng General Orders No. 50 and Police Regional Office No. 5 na nakatalaan ng termination as in designation kan duwang Provincial Director sa parte mismo kan Rion Bicol basado sa kasuguan na may pitsa Pebrero 19, 2026 o kasudma tinapos na ang kakaigwa ni paninirbihan kay Police Colonel Virgilio Obia Olalia Jr. bilang Provincial Director kan Kamara de Sur Police Provincial Office. Buot sabiyon inahali na digdi sa laog kan probinsya kan Kamara de Sur bilang Provincial Director kan PNP si Colonel Virgilio Olalia Jr. Puon kasudma. Kasabay kan bagay na ni tinapos naman ang paninerbiya ni Police Colonel Elmer Ryuga Sereno bilang Provincial Director kan Catanduanes Police Provincial Office. Buot sabiyon, kabali siya sa inahali naman bilang Provincial Director kan PNP duman sa probinsya kan Kanda Catanduanes, ang duwang Provincial Director sinda Ulalia kan Kamara de Sur asin man Rio o Sereno kan Catanduanes naging epektibo anasambit ng kasuguan sa pagali sa Sainda kasud man Pebrero 19, 2026 sa bisa kan kasuguan kan liderato kan Police Regional Office No. 5. Sangunyan, mayo pang pinagpapaluwas na kadagdagan at detalyes kasumpay kan sunod-sunod asin man konsisay ang isusunod na ibubugtak na Provincial Director kan PNP sa Kamara de Sur asin man sa probinsya kan Catanduanes. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata kita sa lado lokal, nasa linya si Boyet Paderes. Boyet Kamin. Sinibak sa pwesto ang 8 opisyal kan pulisya sa Bicol Region katakon kan pagkagadan kan sarong person under police custody sa Del Gallego, Camalso kan kaaging Pebrero 6, 2026. Idun kay PNP Public Information Office Chief Brigadier General Randolph Tuanyo kabali sa nakla sa pwesto ang Provincial Director kan Camarines Sur asin Catanduanes Police Provincial Office pati lang pamayo kan Del Gallego Municipal Police Station. Ang rason, nag-abot-subot sa 12 oras antes maipabot ang report sa Indang Regional Office. Para sa BBS News, Poet Padas.
BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, igot na ipapasunod sa aldaw kan Lunes, Pebrero 23, 2026 ang reverse one-way traffic scheme sa tinampo sa pagultanan kan Nakubi Street asinman Peña Francia Avenue digdi sa laog kan siyudad Canaga. Ang asambit ng lakdang ipapasunod kan Naga City Urban Transport and Mobility Council tanganing mas pang mapakaray ang dalagan kan trapiko sa nasambit ng lugar. Basado sa abiso kan Naga City Government, igwanin dapat nagirumdumon ang mga motorista entrance dyan sa Kubi Street, exit dyan sa Peña Francia Avenue. Sakop ka na sambit ng traffic scheme ang tinampo sa atubangan kan Naga Central School 1 asin Naga Central School 2 seringmada sa gilid kan Camarines Sur National High School. Pinagpagirumdum ang mga motorista na sundon ang mga bagong nakapaskil sa traffic sign asin na palibot kan Jacobi Street asin Peña Francia Avenue. Asin digdi makikipagtabangada sa mga traffic enforcers na nakabugtak o nakadispatsa sa sinambit ng lugar tanganing masiguro ang ligtas asin maray na bulos kanda trapiko o biyahe kan mga motorista. Sa iba pang detalye kan mga barata sa lado lokal, nasa linya si Daryl Banyas. Daryl, kamin. Materiyon po rin nakapasar sa Google Certified Educator Certification Levels 1 and 2 ang nasa 72 na mga paratukdo gikan sa Manila ay na campuses kan Governor Mariano Villafuerte Community Colleges sa Libmanan, tinambak si Ruma Asinman Gartitorena, pari naman sa Rinconada State College. Sa pagpuon pa sa nadakol ng mga maestra ang may limitadong kaaraman sa paggamit kan digital tools kan Google as in online learning platforms alagad sa inisyatiba kan provincial government kan Camarines Sur sa pamamayo ni Gobernador Elry Villafuerte nakipagtabangan ang probinsya sa tech giant na Google para ini sa duwang aldaw na training seminar as in eksaminasyon kanag talikod na Disyembre kanag talikod na taon mawot kay ni na mapauswag ang kalidad kan pagtukdo sa paagi kan makabagong teknolohiya. Sigon sa gobernador, dakulang tabang ang programa tangarig na mas maging makabago asin man na marambong ang paagi kan pagtukdo asin mas nagiging interesado asin man aktibo ang mga estudyante sa klase. Ang Google Teacher Certification ini sarong professional credential na nagapatunay na ang sarong maestra may kakayahan sa paggamit kan makabagong Google technologies na magagamit sa content knowledge asin man o sigon pa kay Governor Villafuerte. Parte ini ka nagpagpakusog ka sa sektor kan edukasyon sa probinsya asin plano man kay ining pahiwasan ng programa sa Manila na province-run schools igdi sa bilog na probinsya ng Camarines Sur. Ang triyompo kan mga maestrang ini malinaw na patunay kan dedikasyon asin paghinguwa kan Camarines Sur na pakusugon ang edukasyon gamit ang digital tools asin man makabagong teknolohiya. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, maabot sa 99 na mga istul sa laog kan Bicol Central Station ang nakatala na magtapos na kan sendang kontrata ngunyada na Pebrero 28. Basado iyan sa pahayag ni Nonoy Reporsado, Operation Manager kan Bicol Central Station, subject kan renewal ang mga ini asin nagtaon ni na mga kinakaipuan ng mga application form ang mga stall vendors kinakaipuan na maisumiti ang kan mga stall vendors ang sendang requirements kabali na ang pag-renew kan business permit. Kapag nakompleto na ang mga ini, magkakaigwasin din bagong kontrata para sa taon na 2026. Kung dahil makapag-renew ng kontrata, ang mga stall vendors kinakaipuan nindang isuko o isurinder ang sina mga stall sa Bicol Central Station asin iya award sa nagkapirang gusto o mauot na magkaigwa ni negosyo sa laog mismo kan sinambit ng terminal. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado lokal,
formal na inabot kan Department of Science and Technology DOST Bicol ang cheque na nagkakantidad 3,05,286 pesos 0.19 centavos sa lokal na gobyerno kanda Siyudad Canaga para man sa pagpapasulod kan pinag-aapod na Smart and Sustainable Communities Program. Iyan idinuhol ka nakalis na aldaw basado sa DOST Bicol, pinanginutan ninda DOST Regional Director Romel Serrano asin man kan alkalde kan Siyudad Canaga Liner Robredo ang turnover ceremony na obhatong punduhan ang pagbugtag kan na wastewater treatment facility sa Naga City Public Market gamit ang makabagong teknolohiya nga membrane bioreactor. Ana nasambit ng proyekto idinisinyo tanganing linigon ana maating tubig gikan sa pampublikong saudan antes ni Dagos Ilwas pasiring sa Naga River bilang parte kan kampanya laban sa polusyon asin man katubigan. Kapaagiman kan inisyatibong ini pinaglalauman na masisiguro ang mga ligtas asin malinig na kapalibutan para man sa mga tindero na nagbabakal asin man sa bilog na komunidad kan syudad. Padagos na isusulong kan gobyerno ang paggamit kan science and technology tangani man na makamtan nin marhay mas malinig asin mas asinsado na pamumuhay para man sa kada namamanwaan. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal. Padagos-dagos man ada paglapag kan mga miyembros kan Philippine National Police sa mga persona na involto sa pagtulod kada ipinagapapangalad na droga duman sa banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Saro na naman na persona ang nadakop kan mga miyembros kan PNP sa pagtutulak kan droga. Nakuanan ini na sarong plastic sachet sa kantidad na 500 pesos sa pagkakaigwanin pagkapkap sa iyang mga bulsa kanda sa iyang sulot na mga bado asin short digdi na kuasa sa iya ang saro pang plastic sachet na magilaog ni na shabu na recover man ang kantidad na 500 pesos. Ang suspect pinagbistong si Benz 47 anyos soltero asin ini nakakulong na ngunyan sa ipatura kan pulisya dumanda sa banwaan kan Calabanga, Camarines Sur matapos na ini madakop kan mga miyembros kan Philippine National Police sa ginibong drug bypass operation. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal. Padagos ngunyad na nag-aani ni na pag umawa ang parte mismo kada gobyerno provincial kan Camarines Sur economic zone certification sa laog kan Camarines Sur Uptown kada PISA magpapalago padakan ekonomiya kan probinsya kan Camarines Sur. Pinaglalauman na digdiya magkakaigwanin maiwas na epekto sa lado kan ekonomiya employment opportunities asin iba pa sa parte kan probinsya kan Camarines Sur matapos na ideklara na bilang Philippine Economic Zone Authority o PISA ang Camarines Sur Uptown bilang economic zone sa irarom kan PISA certification. Pinaglalauman na mas dakol na mga kumpanya ada mataon ni investment sa paglaog sa nasambit ng lugar na posibleng magbukas ng mga kadagdagan ng mga trabaho hanap buhay para man sa mga residentes kan probinsya kan Camarines Sur sa posibleng pagrambong kan negosyo sa nasambit ng lugar. Basado kay Gobernador Elry Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur dakol subot na mga negosyo asin mga investor
nagpailing nanin entries asin magpatindog mag-operar sa Kamara de Sur Uptown kasudod man kanda pagabisto kani bilang sarong eco zone na indikasyon kan posibleng pagdakul nin mga economic activity sa lugar, sabi ni Gobernador Elry Villapuerte. Apwera sa employment generation, pinaglalauman man na digdi makusog ang lokal na ekonomiya ninuliman kan pagdakul kan mga negosyo, serbisyo, asin mada mga investment na pwedeng magdulot nin mga kadagdagan na kita sa parte kanda probinsya, oportunidad para sa mga lokal na mga trabador asin na saradit na mga negosyo. Mantang nagpapadagos ang konstruksyon kan Kamara de Sur Uptown duman sa Pili Kamara de Sur, kabali ada pagpapatindog kan iconic Capitol Building na parte kan mas mahiwas na development plan asin importante sa laog kanda probinsya kan Kamara de Sur. Pinaglalauman ni Gobernador Elry Villapuerte kan Kamara de Sur na pag-usad kan proyekto mas mapaparikas ang pag-asenso sa lado kan ekonomiya sa intirong bilog na probinsya kan Kamara de Sur sa masunod na mga taon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitang unyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, suportado ni Gobernador Elry Villapuerte ang plano kan Department of Transportation DOTR na palabaon sa 2.1 kilometers ang runway kan mga regional airport nga ni Manda na digdi makatugpa na ang mas darakulang mga eroplano asin na mapababa ang pamasay sigun kay Gobernador Elry Villapuerte. Mas halabang runway anda magdudul nin dalan sa pagtugpa kana mga single else jet araw kana Airbus A320 asin na Boeing 737 na may mas dakulang kapasidad kumpara sa turboplane, mas dakul na mga pasayro kada layog asin na pwedeng magresulta nin mas hababang presyo kan ticket asin pagdakul kan mga turista sa laog mismo kan probinsya kan Kamara de Sur, Bicol Region. Bunga naman kan direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. pinag-anunsyo na kan DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez ang runway expansion asin na pagbugta kan night rated equipment sa mga aeropuerto. Pinagpayag asin pig-swistyon ni Gobernador Elry Villapuerte ang 6 billion pesos na tulong taon na modernization kan Naga Airport. Kabali na ang pagpapalaba kan runway kani sa 2 kilometros sagkod ng mapakusog ang turismo asin ekonomiya sa laog mismo kan probinsya kan Kamara de Sur. Hinagad man ni Gobernador Elry Villapuerte sa DOTR asin man sa Cebu na digdi suspindihon ang planong paglipat kan mga turboprop flight gikan sa Ninoy Aquino International Airport pasiring dumad sa Clark International Airport na makakaapekto sa mga biyaheros digdi sa laog kan Naga asin Coron sa parte mismo kan nagkapirang mga lugar digdi sa laog kan Bicol Region. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, maabot sa 918,000 na kantidad kan pinagtutubdan Shabu ang asamsam kan mga autoridad sa isinagibong pagpapasulod kan search warrant kan nagtalikod na aldaw kan Martes. Iyan o kan nagtalikod na aldaw kan Miyerkules duman sa San Agustin Iriga City sa pag-serbi kan warrant kan mga autoridad na kumpiskara ang nagkapira nga mga sachet nin shabu na naglalamad nin 135 grams asin pinagkakarkulong 9
118,000 pesos ang street value kan mga nako ang ebidensya kulang-kulang sarong milyon pesos ang kantidad kan na Shabu. Anda nasambit na nga suspek iyo si Baba 37 anyos, si Owen 27 anyos asin si John 25 anyos. Ang mga ini anda yauna sa parte mismo kanipatura kan pulisya dumanda sa syudad kan Iriga matapos man na magkadarakop ang mga inikan mga miyembros kan PNP sa pinagibong search warrant dumanda sa syudad kan Iriga. Sa iba pang detalyes kan mga barata na suluan sa rong-arong sa barangay kan San Nicolas sa Baaw bandang alas 2 nin mag-uumagahon. Basado sa residentes tulusindang nagtabang matapos man nadigdi madangog ang kurao kan sarong lalaki na natrap sa laog mismo kan narong. Marikas nakapagresponde ang mga personay kan Bureau of Fire Protection kan Banwaan kan Baaw Camarines dagos na nga naapulaan na kalayo bandang alas 4 nin mag-uumagahon. Sa karahayada mayo manin nakulugan na irido asin mayo manin na damay nakatay narong alagad digdi nalugadan ana saro sa mga nakahiling na kan insidente sa sayang tod ni nuliman kad pagmamadali na makahali sa lugar. Grabing napiktaranda ada pamilya Barandun may sadiri ka narong nawaran ning gabus ning gamit asin istaran matapos na intirong maging abu ang nasambit ng residensya. Nagpapadagos ang investigasyon kan mga autoridad sa posibleng kausa kan sinambit ng kalayo. Ang atugang iyanan kat kiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuwing mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department. Kaibanan ta dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin, bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado.